Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kaning word nga Jesus Christ bro, asa na siya gikan nga word bro? English. Spanish o? English. Kanang word nga Diyos bro, D-I... Spanish. D-I-O-S. Pero pwede siya ma-translate o bro? God. Sa English God? Oh. Sa sa Grego, Theos. Sa Latin, Dios. D-E-U-S. Sabi rin niya bro ba, katawa lagi kayo kay ang word ko nga balaan, gikan ko nga sa word nga Baal. Ay, nanaginip ng gising. Si Torres yun, si Torres? Torres. O, nanaginip ng gising. Andyan ba siya ngayon? Sabihin mo sa kanya, huwag kang managinip ng gising. Uminom ka ng maraming vitamins. Wa mo po gikan nga word nga Baal ang balaan. Yun na nga. Gikan ko na. Sa ano pa lang sa meaning pa nga lang, iba na Yung balaan sa Tagalog, banal. Oh. Si Baal, demonyo. Paano ngayon niya? Sa English, sa English niyan, saints. O paano niya ipagtugma ngayon na Baal yun? Sa English, saint. Sa sa Spanish, santo. Santa. Paano niya may tugma sa yung Baal? Si Baal, kahit saan mo dalhin yun, mapa-Spanish, mapa-English, mapa-Tagalog, mapa-Bisaya, Baal talaga pangalan yung Baal Oh. At wala akong narinig na na-translate yung kanyang pangalan. Basta Baal. Kasagyawan siya sa maling turo. Siya naman, nagpapaniwala naman. Oh, palagi kaming nag-argument dito bro. Palagi na. Ang sarap pala kaya si Torres. Mag ako yung nandyan, ako. Talagang sisikapin ko na bawat argumento niya, patutulugin ko siya na puno ng kaalaman. May sariling unawa siya video pa. Tatlong tanong bro. Sige, go ahead. Mayroon akong advice sa inyo bro, kabayan sa akong wife pa kay ikaduhang Sunday na siya, wala kasi ba kay tungod kay kung na may conflict kaming duha, di siya mo simba. Na ako siyang gibabalaan nga ayaw pangalawat, ayaw receive sa lawas ni Kristo. Tapos nagsimba kami last Sunday, nangalawat man siya na ako siyang anong ni-receive kuan nga wala pa magkakonsal. Sabi niya nga direct to God na kuno siya nako. Para na kag born again aron. Protestant ko na day ka nga direct to God. Tapos ako siyang gi-advisean nga muna buhaton, pero di pa po siya mo panbo, pero ako na yung gikuan. Mayroon akong advice kung sa akong gikuan niya ba. Kaya ako magunang sala nga, di makasimba na. Patro po, mayroon akong kuan ninyo, advice. Okay, nakakaintindi ng Bisaya, Brother Tata, hingi daw ng advice. Brother,
Yes, kulang na yun ng catechism, brother. Para wala siya na yung hindi natin pagsamba sa araw ng linggo, isang obligation day, isang salamatan. Sinabihan ko na, binigyan ko na siya ng verse sa John 20:21-23 nga may authority talaga yung mga kaparian. Tapos sa CCC, obliged talaga mo attend of mass every Sunday. Tapos nga, agiyag yung ba nga direct nangay ko sa pasaylo direct to God. Nang na-action ko kalain niya, bro, tata ba? Ayaw ka sa galain, brother. Yung wishes mo yun eh. So, challenge mo yun na ipaliwanag yung gaano ka importante ang sakramento ng kumpisal. Kulang pa siya sa catechism ng sakramento ng kumpisal para nga mainganyo siya na kailangan magkumpisal siya sa pare. Hindi sa mag-direct to God. So, bro, John Ray. Yes, brother, ano yung asawa mo na naniniwala sa Bible? Naniwala naman siya, bro. Sige, bigyan mo na lang to. Brother, pakibasa ngayong to Chronicles 7:15-16, bro, dyan do. Ano yun, bro? Ikalawang kronika 7:15-16. 7:15 hanggang 16. Okay, ito naman ang sinasabi doon. Wait lang ha. Hindi pala nalagay. Wait lang, ito pala. Uy. Ano nangyari dito? Yan. Sabi ganito, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Pinili ko at iniuukol ang templong ito upang dito ako sambahin magpakailanman. Lagi kong babantayan at mamahalin ang templong ito magpakailanman. So malinaw, pakinggan niya ang panalangin, bro, sa isang templo. At ang templo, ang ibig sabihin ng templo yan, nasa panahon natin, simbahan natin yan. So kung gusto nyo talagang dumirekta sa Diyos, pumunta sa templo na kung saan yun ang simbahan. Okay, bro. Yun lang lahat, bro. Berdata, okay na ba yung sa'yo, Berdata? O meron ka pang follow-up doon? Yun na, pero ibigay lang yung gano'n kay importante na magkumpisal sa pare. Dahil yung siguro kulang siya sa kulang siya sa convince na ang pare ay yung authority ang pare na magpatawad ng kasalanan at magbigay ng absolution. Pero isa lang yun, brother. Anong advantage o disadvantage sa taong hindi magkumpisal? Lalo na. Pabasahin mo na lang sa brother, sa Ecclesiastes 5:6. Then, Proverbs chapter 28, 13, sa King James Version. Kailangan ko ba siyang i-force na maniwala siya or to-inform lang na ako nga muna siya? Wag na lang, ipabasa na lang yung mga talata para mag-convince ko siya na magkumpisal sa pare. Then ano ang disadvantage at advantage sa magkumpisal sa pare at hindi magkumpisal sa pare? Yan lang mga talata para mag-convince po siya. Okay po. Maraming salamat sa inyo mga kapuntos.